episode na to sa ating kaibigan, nakasama ng mahaba-haba din panahon nung tayo busy-busyhan pa sa mundo ng basketball, particular sa PBA. Ang ating minamahal na si Gilas Pilipinas coach, Chot Reyes. Naawa din naman ako sa kanya. Bilang kaibigan, naawa ako. At bilang coach, ako naiintindihan ko, gusto kong intindihin at bigyan ng pansin yung mga nambu sa kanya sa isang laro natin during the FIBA na talagang nung pinakilala yung mga players inisa-isa, grabe naman talaga. Parang feeling ko naman overboard yung mga fans na medyo, hindi lang medyo, yung mga fans at yung mga supporters ng Gilas na disappoint, na-glorify, na ano pa ba, mga gamit nating termino na ang feeling nila dahil tayo ang host country sa FIBA at sobrang anong tawag natin to, binigyan ng bonggang pralala na ganun yung level na ng basketball sa atin, parang nasobrahan naman, umabot sa person. Kaya ako nararamdaman ko dahil kahit papaano itong si Chot naman ay naging malapit din naman sa atin at agree ako, yes, mayabang siya. Ang daming beses ko nang napatunayan at nakita sa kanya yan. Pero kung yung yabang naman niya ay may pinapakita naman siyang husay, galing, talino at yung sinasabi nilang puso, tatanggapin ko na siya at ipagtatanggol ko rin. But the thing is, siguro nga sa dami ng pagkakataon rin naman at mga chances na ibinigay sa kanya na para patunayan yung kanyang worth, not just sa citizen ng bansa ito, kundi isang magaling talagang award-winning award-winning talaga. Totoo naman, marami na siya napanalo ng mga awards sa mundo ng sports. Yung distrust at saka yung parang yung tiwala at respeto na dapat ipukol sa kanya, ibigay naman po natin. Kahit paano, nagsikap naman yung tao. Hindi naman naging money making lang sa kanya yung pagtanggap niya ng trabaho mula sa SBP o sa hanay ni na Mr. Manny Pangilinan, ni na Al Panlilio, etc. Kasi yun nga lang, may mga bagay talagang sinasabi ng iba kasi tinitingnan kasi lagi ng mga ibang fanatic o yung mga die hard talaga o die in the wool na talagang puro gusto lang nila panalo, yung nagagastos, yung cost, yung budget, yung paano panawagan, ganoon naman po talaga sa mundo ng basketball o sa sports in general. So yes, nagpahayag ng kanyang paghingi ng sorry itong si Coach Chot. Sinasabi niya na kung ito na yung magiging panahon para mag-retire na siya at kumbaga feeling niya nagawa naman niya yung dapat niyang gawin, ibigay na po natin sa kanya yon. Ngayon, nasa SBP na yan, o Samahang Basketball ng Pilipinas, nasa kanila na yan kung tatanggalin na nila, papalitan na nila or what, but still, sana pakinggan ng mga panig na involved yung ganung panawagan, kasi may mga dapat din man tayong ikonsidera kung ang talagang hangad o layunin po natin ay yung makita talaga natin yung pag-level up ng basketball sport, hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang panig ng mundo na nakikilala din tayo dahil sa mga achievement, dahil sa mga kakaibang husay na rin na pinapakita ng mga bagong manlalaro natin ngayon. Sisimulan na nga natin yan, ang mga teams na ang mga players kagaya ni Dwight Ramos. Pag binabagay talaga si Dwight Ramos, lumalambot ako, no? Si Jamie Malonzo, si Renz Abando, and Kai Soto, si AJ Ido, si si Nakifa Ravena, Junmar Fajardo, si Japet Aguilar, of course, ang ating pinagmamalaking NBA player na si Jordan Clarkson. Marami pang iba na talaga namang pinakita kahit papano yung, alam mo yon, yung pinakita nila kahit papano na yes, we're fighting for our country, for our honor, for the pride of the Philippines in general. But may mga bagay na yun lang ang kaya nating abutin sa ngayon. And naniniwala kami na ang laki ng naiambag, naging kontribusyon, kahit sabi mo mga failure yung pakikipaglaban natin sa mga kabraket natin,
Pero kahit papaano, nakita natin yung klase at kalidad ng mga inilaro ng mga gilas, players, and nakita rin natin yung klase ng sistema ni Chot Reyes na para sa iba ay hindi pang world class, hindi nag-iiba yung level o hindi sumabay sa sistema ng mga makabagong mga teams ngayon sa ibang bansa na talagang yung development ng basketball ay talagang isa sa mga priorities nila. So, maraming issues na dapat tingnan dito. Hindi lang yung pagsigaw natin. Basta ako, I don't agree dun sa mga nanood dun sa arena, sa Araneta Coliseum na binu nila itong si Chot Reyes, hindi dahil kaibigan ko, hindi lang dahil kilala ko si Chot Reyes, kundi bilang respeto na rin dun sa mga bansa na nandito sa atin at nanonood din at tinitingnan din po tayo na dahil tayo ang host tapos sa sariling bansa natin inuukray natin yung ganung kung may mga disagreement sa amin, may mga tamang grupo naman, tamang organisasyon, or yun nga, grupo ng SBP at iba pa na nagpapatakbo nitong FIBA dito sa Pilipinas, doon natin siguro i-address. Pero, at the same time, gusto naming unawain ang mga taong nandoon na sobrang sigurong yun na nga, na-dishearten, na-disappoint, nasaktan sila kasi nga, ganun sila ka-fanatic at parang ayaw nilang tanggapin na sa laro, may nananalo at may natatalo. Di ba? Hindi naman tayo totally natalo. Dahil dito marami tayong lessons na mapupulot. Marami tayong mga pagkakataon pa with this young artists and committed artists, young players and committed and professional na mga sports natin. Kahit paano naman po pinagmamalaki natin kasi hindi yan kagaya ng mga nagdaang panahon na mga barubal maglaro, nakikipagbardagulan, nakikipagbasagan ng muka. Hindi ganoon ang ating kalidad ngayon ng mga manlalaro sa basketball. And yes, i-address na rin natin itong episode na to sa mga iba pang nagpapatakbo ng basketball sa Pilipinas, particular ang PBA, UAAP, NCAA, MPBL, etc. na siguro talaga itong naging experience o karanasan natin sa FIBA ay tingnan ninyo na yung mga oportunidad na mas makakatulong sa atin bilang isang team Philippines na pag sinabi nating Team Philippines, yun, nakalinya tayo doon. Not necessarily the best in the world. That, alam mo yon, at least man lang sa Asia, sabi ko nga doon sa naunang podcast natin, at least ang Philippines sa katatapos na FIBA, number 24 tayo out of the 32 countries na sumali sa FIBA. And sa Asia, number 3 tayo behind Japan na number 1 at Lebanon na number 2. Kahit pa paano, malaking improvement na yon kasi sa tinagal-tagal na rin namin po, particular na sa mundo ng basketball ng pag-cover at pag-aaral, ang laki na ng improvement nito. And on that note, sana mag-improve na rin yung pag-iisip natin at damdamin natin. Coach Chot Reyes, mahal ka namin, nauunawaan ka namin, especially kami dito sa Unbearable Channel, nire-respeto ka namin at nagbibigay pugay kami sa iyo na isa ka sa pinakamagagaling naman talaga. Nagkataon lang talaga siguro breaks of game na matatawag or whatever. May mga bagay na hindi natin nakokontrol. Muli! Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable, Ambet Nabus. Nagkakamali rin po naman. Thank you!